Globalization refers to emergence of an international network that belongs to an economic and social system. It means that countries around the world are connected and interact with one another. Ang globalization po is proseso kung saan nagiging mas konektado ang mga bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng kultura, komunikasyon, teknolohiya, at mga ideyas. And sa madaling salita po is sinasabi ng mas papadali po ang pagpapalitan ng mga produkto, ang komunikasyon, kultura at mga ideyas at mga impormasyon. And example na lang po natin is yung mga social media. Dahil po dito is nakakapag-communicate yung mga tao gaya sa pamamagitan ng mga messenger, TikTok, Instagram at iba pa. So sabi ni Robert Robertson, ang globalization daw ay kung ano nangyayari sa isang bansa ay nakaka-epekto pa sa iba pang bansa. So bakit niya nga po ba ito nasabi? Kaya niya po ito nasabi dahil for example po ay ang Middle East, nagtaas po ng presyo ng gasolina. Makapektuhan po yung bansang Pilipinas po dahil bumibili po tayo sa kanila. Tataas po yung sa bansang Pilipinas ang pamasahe at mga bilihin. Meanwhile naman po, sabi naman po ni Martin Albro and Elizabeth King, ang globalisasyon daw ay ang mga kasabing bansa nito ay nag-iisang lipunan at may mga hangganan. For example naman po dito ay ang UN o United Nations. Dito po sa UN po, dito po na nagkakaroon po ng pagkakaisa. Nag-uusap po kung ano po yung problema ng mga bansa po nila at nirerespeto po nila yung mga respeto. Nirespeto po nila yung kung ano po ang kultura ng mga kasapi po nilang mga bansa. The main goal of globalization is the world to be interdependent. This means that people and countries are closely connected and rely on one another, especially in the economic aspects. Ang interdependent or interdependence ay nangangahulugang magkakaugnay at tumaasa sa isa't isa ang dalawang tao, bagay o sistema. At ibig sabihin po nito is kailangan ng tao or hindi sila gumagana kung sila lang mag-isa. At ang example po nito is yung guro at estudyante. Yung guro po is nagtuturo at yung estudyante ay nakikinig. At hindi naman po gagana ang estudyante kung wala ang mga gurong magtuturo. At ang pangalawang example po natin is yung magsasaka at mamimili. Ang magsasaka po is magtatanim at bibili naman po ito ng mga mamimili. Labor and factor naman po dito po yung mahalagang salik ng globalisasyon po na nag-uugnay po ng mga ekonomiya sa iba't ibang bansa. For example po, OFW po. Nagtatrabaho po yung mga OFW po natin at nakakatulong po sila sa paglago ng ekonomiya po natin at sa skilled worker po natin like teacher, IT, nurse. Dito pwede po nilang gamitin yung mga skill po nila para magtrabaho sa ibang bansa. Meanwhile po sa migrasyon naman po, ito po yung paglipat ng tao sa ibang lugar o sa ibang bansa. For example naman po dito ay yung mga OFW po natin na nagustuhan na nilang manirahan sa bansang kanilang pinagtatrabuhan. So bakit nga ba po sila lumilipat ng ibang bansa? Dahil ang isa pong pinakamalaking dahilan po dito ay yung mataas po na sahod ng ibang bansa kumpara po dito sa Pilipinas. Next po is internal migration. Internal migration po is yung paglilipat po ng tirahan within Philippines from isang lugar na papunta sa iba. Example po is nakatira ka po sa Visayas, lilipat ka po ng Maynila para po magtrabaho sa ibang kumpanya. And second po is external migration. Yan po yung paglilipat po sa ibang bansa. Nalabas po dito sa Philippines. Halimbawa po is OFW.
na nagtrabaho po sa ibang bansa para po sa pamilya nila. And next naman is for migration naman is pinapalipat ka ng gawa-gawa ng gobo or digmaan. Example, mga evacuees sa Marawi noong 2017 na pinipilit lumikas dahil sa labanan.